unlad ng Shadow Slash ng 2 beses ng sunod-sunod. Ngayon, ang damage ay tumaas ng hindi bababa sa 2 beses. Kahit wala sa stealth mode, ang isang skill ay maaaring magdulot ng 3,000 damage. Hindi lang nakakuha ng mga gamit ng iba't ibang klase, kundi nakakuha rin siya ng Assassin Platinum Weapon na Evil Ship. Tunay na nakakabilib na gamit ng boss. Kung masira mo ang depensa ng pamilya Do ng 7 beses, ang kabuang damage ng slash ay maaaring umabot sa 6 tandang bawas 7,000. Haha! Sobrang lakas! Sino mang mga has na bumatikos sa akin, maghanda na lang sa malakas na bagyo. Sa sandaling ito, medyo mayabang si Qin Feng. Sa kabila ng lahat, isa na siyang malaking boss sa laro. Dagdag pa rito, mayroon pa rin siyang walang katapusang ebolusyon. Hindi ba ito ang paraan para mag-hack ng isang laro? Pagkatapos mag-level up, bumalik si Qin Feng sa Shell Town. Plano niyang ibenta ang mga gamit ng warrior, priest, at archer na may 0% na diskwento kay Wang Meng. Kahit na wala pa silang sapat na pera para bumili, sa pagkatao ni Wang Meng, maaaring bigyan niya ito ng utang. Sa kabila ng lahat, tinulungan siya ni Liu Mi na hanapin ang Evil Ship. Hindi niya pwedeng tratuhin siya ng masama. Ang mga kaaway ay hindi maaaring iwasan. Sa daan, nakasalubong ni Qin Feng ang mga walang kwentang tao na umapi kay Liu Mi. Hindi ba't kailangan lang ito ng isang espada? Mamatay na kayo. Hindi niya dapat sinaktan si Liu Mi. Dahil sa sobrang pagpatay ng manlalaro, tumanggap siya ng level 1 assassin state. Nababawasan ng 75% ang lifespan na mayroon ka kapag namatay ka. Okay lang, mayroon akong so far bell, dadlin ko ha. Kahit 0 beses akong mag-ingat, hindi mababawasan ang lifespan ko. Bumalik si Qin Feng sa Shell Town nang may dakilang kapangyarihan. Maging ang kanyang lakad ay tila puno ng momentum. Sa daan, ang mga taong pinatay ni Qin Feng ay kusang loob na nag-alok ng skill book. Nanghihimok ba sila sa akin? May mali rito. Masyadong mabilis umunlad ang shadow na ito. Umasa pa siyang mag-level up ng mag-isa. Siguradong may sikreto siya. Plano nilang hanapin siya sa totoong buhay, pagkatapos ay ikukulong siya. Kaya pa naming gawing alipin, kumita ng 0 lifespan para sa atin. Naintindihan nyo? Sa sandaling ito, umalis na si Qin Feng. Sa wakas, nakita niya ang Liu Mi na lagi niyang inaasam. Dapat niyang tuparin ang kanyang mga ipinangako. Ako ay isang tapat na lalaki, haha. Napakaganda nito, malapit na akong lumipad. Skill na ito, ang kwintas na ito, tumaas ang damage ko ng ilang beses. Tumaas din ang pagbawi ng mana ng higit sa 2 beses. Kuya, salamat talaga ng marami. Matapos matanggap ang regalo, gusto na naman ni Yuemi na samahan siya sa paghahanap ng gamit. Maliban sa paghahanap ng gold ghost ship, tila may natuklasan pa siya. Ay, kuya, nung tumatakbo ako sa gubat kanina, nakakita ako ng isang kuweba. Mukhang pasukan ng isang relikya. Interesado ka ba? Pasukan ng relikya. Markahan ko muna sa mapa. Hindi na nagsalita pa si Qin Feng. Agad siyang umalis para hanapin ang relikya. Hintayin mo lang akong makabalik at pagkatapos ay makipagdeal ka kay Wang Mengqi. Sa simula, balak niyang maghanap ng lugar para mag-level up hanggang level 1-0. Ngunit dahil may relikya, wala na siyang ibang kailangang gawin. Sa bayan ng pagsisimula, karaniwang mayroong 3 uri ng relikya. Libingan. Relikya na isinumpa. Templong pinaniniwalaan. Ano man ang uri ng relikya, ang maliliit na halimaw ay mai-level na tanso o kahit pilak. Para sa akin, nangangahulugan iyon ng napakaraming lifespan at evolution points. Huahaha, nasa daan na ako para yumaman. Umaasa ako na nakatulong ang pagbabagong ito. Kung mayroon kang anumang iba pang mga katanungan o kailangan ng karagdagang tulong, ipaalam sa akin. Isang templong pampaniwala sa alamat. Pero bakit tila liblib ang pasukan? At hindi man lang ito marangya. Sa pagkakaalam ko mula sa aking nakaraang buhay, may 3 pangunahing uri ng mga labi na matatagpuan sa bayan ng Kabibe. Libingan, sinumpaang labi, at templong pampaniwala. Ang mga libingan ay hindi na kailangang pag-usapan. Puno ng mga halimaw sa loob at mahirap linisin. Sa huli, halos palaging may gintong boss. Ang mga halimaw sa sinumpaang labi ay sinumpa ng masasamang Diyos.
Dati siguro silang mga tao, ngunit nabaliw na. Ang iba ay naging mga demonyo pagkatapos mamatay. Samantala, ang mga halimao sa mga templo ng paniniwala ay mga deboto ng masasamang Diyos. Ang mapa sa loob ng templo ay napakalawak at masalimuot. Kung malalagpasan ang dalawang huling uri ng labi, may pagkakataong makakuha ng mga espesyal na gamit o aklat ng kasanayan. Ang mga mural sa mga pader na bato. Ito nga ang templong pampaniwala. Ang mga disenyo sa mga mural na ito ay pamilyar. Ito ang templong pampaniwala ng sinaunang Diyos ng paghukom na may parehong pinagmulan ng mata ng paghukom sa aking katawan. Sandali, ano iyon? May dalawang debotong antas isa sero ng sinaunang Diyos na nakaluhod sa paanan ng huwad na hukom. Hindi, nagkukunwari silang patay para sa isang sorpresang pag-atake. Shadow Slash. Sa kabila ng pagtama, nabawasan lamang ng kalahati ang kanilang health bar. Hindi nakapagtataka na sila yung mga silver boss sa antas isa sero. Ang pinagsamang health ng dalawang deboto ay higit pa sa isang gintong barkong multo. Muli silang lumuhod at nakaharap sa akin. Malinaw na ako'y nasa stealth mode. Maaari bang posible kayang nararamdaman nila ang mahiwagang mata ng paghukom sa aking katawan? Kung gayon, madali na ito. Tila sila'y kinain na ng katiwalian at nabaliw na. Kung alam ninyo ang daan, akain ninyo ako. Ha? Bakit may dalawa pang silver boss? Aba, hindi ba't siya si Hong Mei Ho Hong Sam? Ilang araw pa lamang ang nakalipas nang bumili siya sa akin ng ice marrow plant. Bakit siya narito? Tila ang mga namatay dito ay mga kasamahan niya. Ang kanyang grupo. Hindi ko inaasahan na matatagpuan din nila ang labing ito. Ngunit sa kasalukuyang kagamitan at antas ng mga manlalaro, wala pang sinuman ang maaaring makapasok ng malalim sa loob ng labi. Mayroon din siyang talento. Ngunit namatay at naghulog ng maraming pera. Tila isa rin siyang maliit na mayaman. Huwag nang pansinin, sayang naman kung hindi ko pupulutin. Itago na lang natin. Sinuri niyo bang dalawa ang lugar na ito? Walang nakitang anuman? Walang bitag, walang kaba ng yaman? Imposible bang may dalawang silver boss lamang? Sige, walang silbi kayong dalawa, mamatay na kayo. Hindi ko inaasahan na maghulog pa sila ng Fate Amulet, this is joint ni. Haha. Ang pagkamatay ninyo ay may saysay din linisin ang kasakiman. Ano? Ang mekanismo sa gilid ay gumagana pa rin? Lumalabas na kailangan munang linisin ang mga halimaw sa loob para ma-activate ang mekanismo. Sa ibang lokasyon, si Vuong Man ay desperadong nakikipaglaban sa mga halimaw. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi tulad ng dati. Tila hindi kayang talunin ni Anth si Hatiutrok. Hindi pa niya ito nararanasan. Malinaw na hindi iyon ang script. Kapitan Yanth, kailangan mo bang magpagaling? Aba, paano ako magpapagaling? Hindi ako makapagpagaling at may isa pang halimaw. Ano ang gagawin ko ngayon? Medyo natatakot na ako. Kapitan, walang sorpresa. Lahat ng miyembro ng grupo ni Yanth ay namatay at na-teleport pabalik sa bayan ng Kabibe. Sinimulan ng buong grupo na sumpain si ATUP. Sa sandaling ito, sa wakas ay lumitaw si Muoy. Nang makita ang sitwasyon, agad siyang tumayo upang protektahan si ATUP. Hoy! Bakit kayo nagagalit? Halata namang baguhan siya. Normal lang na mamatay ng isang beses sa unang paglalaro. Nagkakamali ka. Hindi lamang isang beses siyang namatay, kundi 3 beses sa loob ng isang oras. Ayos lang yan. Sa susunod, sasama ako sa inyo. Nakakuha ako ng 2 magagandang bagay mula sa isang propesyonal. Malakas na ako ngayon, maniwala kayo sa akin. Sa susunod, tiyak na hindi na ako mamamatay muli. Haha, ang babaeng salamangkero ay nagtatakang sumulyap lamang, at sa isang iglap, sinunog at dinala na sila. Ngunit nang makita nila ako, agad silang lumuhod at nagbigay galang. Lumilitaw na kanina lamang ay natapos ko ang pagharap sa 2 deboto, at hindi sinasadyang na-activate ang mekanismo ng labi. Tumingin ako sa umuusbong na haligi ng bato. Tulad nga ng inaasahan, hindi maaaring i-activate ang mekanismo maliban kung malipol ang lahat ng halimaw dito. Kaya't agad kong pinindot ang buton sa haligi ng bato. Pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang lumubog ang sahig sa paligid ng haligi ng bato.
Hindi ko inaasahan na may elevator pa pala sa antas na ito. Lumilitaw na ang may-ari ng antas na ito ay marunong magpakasaya. Bumaba ang elevator ng mga 300 tandang bawas 400 metro. Sa wakas, nakarating din ako sa susunod na antas. Ang ikinagulat ko ay may nakatagong labirint sa ilalim ng templo. May posibilidad na lumitaw ang isang nakatagong labirint sa loob ng labi. Marami na akong napuntahang labirint sa aking nakaraang buhay. Sa loob ng labirint, mayroong hindi mabilang na mga mekanismo at mga bitag, ngunit hanggat may isang taong gagawing sakripisyo, mas madali ang pagtuklas sa labirint. Gayunpaman, aabutin ito ng maraming oras. Buti na lang at nakakuha ako ng faithful amulet kanina. Ang tanging katangian nito ay maaaring tumawag ng alipin bilang sakripisyo. Gayunpaman, sa aking kasalukuyang mga katangian, kung ma-activate ko ang bitag doon, tiyak na mamamatay ako kaagad. Agad kong tinawag ang deboto para maging tagamanman. Mauna ka at hanapin ang daan para sa akin. Pagkasabi ko nito, dahan-dahan siyang sumulong. Sa kabila ng pagkakaroon ng alipin na nauuna, mayroon pa ring posibilidad na makaharap ng panganib. Para sa kaligtasan, nagpasya akong i-evolve ang passive avoidance skill. Gumamit ako ng 11 evolution points upang itaas ang phantom image skill sa epic level. Ang passive avoidance rate ay umabot na sa 75%. Ang 75% na avoidance rate ay mataas na. Mayroon pa ring natitirang evolution points. Magandang pagkakataon upang i-evolve ang Flowing Shadow Slash sa epic level. Ang Epic Flowing Shadow Slash ay nagpapataas ng attack range mula 27 metro hanggang 30 metro. Ang stealth time ay 12 segundo na nagdudulot ng siyam na malalawak na slash na 5 metro sa lahat ng mga kaaway sa daanan. Ang bawat slash ay nagdaragdag ng 500 attack points. Dahil ang paglipat mula sa epic level patungo sa legendary level ay nangangailangan ng 0 beses na dami ng evolution points, mas matipid na i-evolve ang isang high-grade skill. Halimbawa, ang isang skill na dating epic level ay nangangailangan lamang ng 0 evolution points upang mag-evolve sa legendary level. Dahil ang unang evolusyon ng skill na iyon ay nangangailangan lamang ng 1 evolution point, at mula sa epic patungong legendary ay nangangailangan ng 0 beses na dami ng evolution points. Kaya ang isang point das 0 ay 0 points. Sa madaling salita, kung mayroon akong epic level skill, maaari ko itong itaas ng mabilis sa legendary level, o kahit nasa sinauna o walang kamatayang antas. Hindi rin ito isang panaginip. Ngunit kung ang skill ay nasa normal na antas lamang, aabuti ng 7 beses na evolusyon upang umakyat sa epic. Upang umakyat sa legendary, aabutin ito ng daan-daang points. Gayunpaman, mayroon ding isang kalamangan, sa anumang antas ng skill, maaari akong gumastos ng napakaliit na halaga upang itaas ito sa epic level. Sa madaling salita, sa hinaharap, lahat ng aking mga skill ay magiging hindi bababa sa epic level. Sa kasalukuyan, mayroon akong eksaktong 11 evolution points, kaya maaari ko lamang i-evolve ang starting skill na presence, ngunit sa tamang sandali, na-activate na ng sakripisyong alipin ko ang mekanismo. Sa loob lamang ng ilang segundo, binaril siya ng malaking batong nagmumula sa mekanismo at agad siyang namatay. Tila wala akong ibang pagpipilian kundi maghintay na matapos ang cooldown time, at muling tawagin siya. Gayunpaman, ang labirint na ito ay komplikado at puno ng panganib. Wala akong ibang pagpipilian kundi maghintay at hanapin ang daan. Umaasa akong makakahanap ako ng isang bagay na kapakipakinabang. Samantala, sa itaas na antas ng templo. Kapitan, halika rito. Ang 2 halimaw ay talagang nawala na. Nawala rin ang aming life force. Tiyak na may pumatay sa 2 halimaw na iyon at kinuha ang aming life force. Sa ngayon, ang tanging maaaring gumapi sa 2 silver bosses na iyon ay si Shadow lamang. Sumang-ayon din ang aliporas ni Zevi sa sinabi ng kanyang kapitan. Sa kabila ng pagkuha ng kanilang kapitan ng life force, maswerte na rin na hindi sila namatay. Noong una kaming dumating dito, talagang may nakita kaming isang tao sa lugar na ito. Parang nakikipag-usap pa siya sa mga halimaw. Posible kayang mayroon siyang kakayahang akitin ang mga deboto. Ang kanyang lakas ay talagang hindi mahulaan. Nakakatakot ba talaga siya? Sa isa pang pagkamatay ng deboto, sa wakas ay nakarating din ako sa dulo ng labirint. Ayon sa karanasan ko mula sa aking nakaraang buhay, para makarating dito gamit ang mga buhay ng tao, kailangan mong mamatay ng ilang daang beses. Sa pagkakataong ito, sa tulong ng deboto, natapos ko ang pagtuklas sa loob lamang ng 2.5 oras. Talagang napakadali.
Nang matapos na ang cooldown time, agad kong tinawag muli ang deboto. Sige, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Ngunit sa kabila ng ilang sandaling pagtulak ng deboto sa pinto, hindi pa rin gumalaw ang pinto. Nang makita ko iyon, agad akong sumulong. Nang hawakan ko ang pinto, agad na otomatikong bumukas ang pinto. Sa kabila ng pagkalito, desperado pa rin akong pumasok. Ang unang sumalubong sa aking mga mata ay isang malaking gintong kaba ng yaman, ngunit bakit ang kaba na ito ay nababalutan ng gintong pera? Sa tabi nito ay mayroon ding isang robot na sumasakop sa espasyo. Nang balak kong tingnan kung sino siya, ang impormasyon ay nagpakita ng mga tanong na marka. Ang lahat ng impormasyon ay mga tanong na marka. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang napakamisteryosong robot. Biglang nagsalita ang robot at nagsabi ng ilang pangungusap sa lengguwahe ng mga ibon na hindi ko maintindihan at pagkatapos ay naging gintong liwanag at nawala. Anong klaseng kalokohan na naman ito? Bago ko pa man maintindihan kung ano ang sinasabi niya, nawala na siya. Napakalabo. Ngunit nawala rin ang tinik sa kaba ng yaman. Sa kabila ng hindi pagkakita sa impormasyon ng misteryosong babae na iyon, maaaring may kinalaman din siya sa mata ng paghuhukom. Tumingin ako sa kaba ng yaman na naglalabas ng kumikinang na gininto ang liwanag. Nangangahulugan ito na maaaring buksan ang isang epikong antas ng item, ngunit kailangan ko pa rin kumilos ng maingat. Ang deboto na pinakamahalaga sa akin, hayaan mong tulungan mo akong buksan ang kaban. Nang mabuksan ang kaban, ang aking mga mata ay agad na lumaki ng hindi sinasadya. Ang skill book na ito, hindi ko inaasahan na ito ay isang skill para sa isang assassin na may parehong aktibo at pasibo. Napakagulat. Ang kapatid kong babae, ang taong sinikap niyang suyuin ng husto, ang pinakamataas na tycoon sa listahan, ay ako pala mismo, ang kanyang tunay na kapatid na itinapon niya. Nang akala niya na sa wakas ay makakapasok na siya sa aking listahan ng mga kaibigan, sinulyapan ko lamang siya, at agad na naglaho sa lugar na iyon, iniwan ang kapatid kong babae na tulalang nakatingin. Lumilitaw na sa sandaling iyon, ako at ang aking alipin ay nakarating na sa dulo ng labyrinth. Nang bumukas ang malaking pinto, isang kumikinang at nagliliwanag na kaba ng yaman ang lumitaw sa aking harapan. Ang ganitong uri ng kaba ng yaman ay maaaring direktang magbukas ng item sa epikong antas. Kung makukuha ko ito ng napakadali, hindi ba't masyadong kakaiba? Paano kung ito pala ay isang halimaw na nagpapanggap na isang kaban? Kaya't iniutos ko sa alipin sa aking tabi na buksan ang kaban. Sumabog ang nakasisilaw na gintong liwanag. Ito nga ay isang kaban ng yaman. Ang skill book na ito ay isang aktibo at pasibong assassin skill, maraming beses na naglalabas ng divine release. Ang pasibong epekto ay point weakness precision positibo 10%. Ang damage rate sa mga kahinaan ay dumoble. Ang pag-activate sa aktibong kasanayan na throat cut ay magbibigay sa susunod na pag-atake ng epekto ng throat cut at magdudulot ng karagdagang pinsala bawat segundo na katumbas ng 100% ng pinsala sa pag-atake na iyon. Ang bisa ay tumatagal ng 3 segundo. Hindi ko inaasahan na ang pasibong epekto lamang ay magpapalaki na ng kahinaan ng halimaw ng doble. Higit na nakakatakot, ang aktibong kasanayan na throat cut ay sapat na upang i-activate ang kasanayan. Hindi alintana kung gaano karaming pinsala ang naidulot, basta't na-activate ang epekto ng throat cut, kung gayon ang kalaban na ito sa susunod na 3 segundo ay tatanggap ng karagdagang pinsala na katumbas bawat segundo. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagpunta sa mga labi ay magpapataas ng aking pinsala ng maraming beses. Lahat ng ito ay salamat sa pagbubukas ng isang magandang item. Tila kailangan kong bumalik ng mabilis at ibenta ang lahat ng mga item na ito sa kanila. Sa aking pagbabalik, nagpadala ako ng mensahe sa ahente sa system. Ngunit sa sandaling bumalik ako sa bayan, dumagsa ang isang grupo ng mga manlalaro. Shadow, maaari ba kitang maging kaibigan? Magaling akong magbigay papuri. Kami ay mula sa bayan ng Alitaptap. Ito ang aking kapatid na babae. Wala akong ibang intensyon, gusto ko lang siyang ipakilala sa iyo. Kami ay nagmula sa bayan ng Underwear. Pakiusap, samahan mo kami. Ibibigay ko ang aking asawa sa iyo. Nang makita ko ang magulong eksena sa aking harapan, natanto ko na ang mga portal sa pagitan ng iba't ibang bayan ay sunod-sunod na bumukas. Tila ang bayan ng Alitaptap kung saan naroroon si Tong Fai ay maaaring makarating. Hindi ko sila pinansin, gumamit lamang ako ng shadow step upang umalis doon. Ngunit sa sandaling umalis ako, nagkagulo na sa aking likuran.
Bakit mo ba kinakailangan na dumikit kay Shadow? Ang kapatid mong babae. Ang pangit niya, may lakas pa siyang ipakilala siya kay Shadow. Tingnan mo kung paano kita papatayin. Hindi nagtagal, nakatagpo ko muli si Effie ngumuoy-muoy. Kapitan, narito na si Shadow. Ngunit sa sandaling iyon, bigla kong napansin na mayroong isang bagay sa grupo na nagpapasama sa akin. Paano nakapasok si Hatyu Truck sa grupo ni Vuong Man? Kung magpapatuloy siyang manatili dito, ang grupo ni Vuong Man ay maaaring mapahamak sa kanya. Higit pa rito, kailangan kong maging mas maingat ngayon. Sa pagkakita sa grupo ng mga tao kanina, tiyak na mataas na ang aking reputasyon bilang Shadow. Sa kasalukuyan, hindi ko pa rin madala ang aking mga kakayahan sa tunay na mundo. Sa totoong buhay, sapat na ang isang saksak upang mawala ang 5 sentimetro. Kaya sa pagkakataong ito, hindi ko maaaring ibunyag ang aking tunay na pagkatao sa totoong buhay. Ang taong iyon ang siyang Shadow. Sa isang tingin pa lamang, makikita mo na siyang naghahari. Kung ihahambing sa kanya, ang mga taong tulad ni Vuong Man ay mga basurang isda at bulok na hipon lamang. Basta't sinamahan niya kami sa pag-farm ng level, tiyak na makakatagpo ko si An Tien Phi, Antong Phi, sa lalong madaling panahon. Sa sandaling ito, naghanda na ako ng mga gamit at ibinigay ang mga ito sa grupo ni Vuong Man. Ang mga kagamitan at kasanayang ito ay angkop para sa inyong grupo. Ang kabuang halaga ay 2,200 na araw ng life force. Nang makita ito ni Vuong Man, napahinga siya ng malalim. Napakarami at ginto at pilak pa ang lahat. Shadow, kahit ibenta ko ang sarili ko, malamang na hindi sapat ang pera para mabili ito. Nang marinig ko iyon, sinabi ko ng prangka na ayos lang. Maaaring hayaan ko na lamang si Vuong Man na magkaroon ng utang. Sa pagkarinig nito, alam ko na mayroon akong sariling layunin. Kaya seryoso niyang sinabi, salamat, Shadow. Hindi ko alam kung paano kita babayaran sa pagtulong sa amin. Kung kailangan mo ang aming tulong sa hinaharap, sabihin mo lang, tiyak na gagawin namin ang aming makakaya para tumulong. Lahat na nakatanggap ng bagong kagamitan ay hindi maitago ang kanilang kagalakan. Shadow, talagang napakahusay. Hayaan mo akong gamitin ang gintong kagamitan ng napakaaga. Sa pagkakita nito, si Hatyu Truck ay napuno ng pag-asa. Hindi ko alam kung anong magandang gamit ang ibibigay sa akin ni Shadow. Ngunit agad na napansin ni Vuong Man na sa mga item na ibinigay ko, walang para sa propesyon ng pari. Sa pagkakita nito, ang mga kasamahan sa tabi niya ay masaya. Pinakamainam na wala, masasayang lang ang gamit sa kanya. Nakasama pa kami sa pagkuha ng besu. Dapat na siyang magpasalamat. Hindi nakapagpigil, agad na tumakbo si Hatyu Truck sa aking harapan. Hello, Shadow. Ako si Tyu Truck, ang pari sa grupo ni Vuong Man. Maaari bang wala kang gamit para sa akin? Pagkasabi niya nito, agad niyang ipinadala ang kahilingan na maging kaibigan. Hindi ko siya pinansin, sinulyapan ko siya, at pagkatapos ay agad na naglaho sa lugar na iyon. Sa pagkakita nito, nagulat si Hatyu Truck. Sinabi ni Effie ngumuoy-muoy na si Shadow ay parang isang dragon. Nakikita mo ang ulo ngunit hindi ang buntot. Napakalamig. Nang makita ito ni Vuong Man, inaliw din niya na maaaring hindi pa nakakuha ng gamit si Shadow para sa pari sa pagkakataong ito, ngunit tiyak na magkakaroon sa hinaharap. Ngunit ang hindi nila alam ay sa katunayan, sa aking bag, hindi lamang mayroong isang gintong staff ng pari, kundi mayroon ding gintong skill book ng pari. Ngunit paano ko maibibigay ang gayong mahahalagang bagay kay Hatyu Truck? Sa hinaharap, kapag naging mas malakas ako, tiyak na magkakaroon ng maraming gamit at kasanayan na hindi ko gagamitin. Ngunit ang pagbebenta nito sa palengke ay mag-aaksaya ng oras. Buti na lang at mayroon akong relasyon si Vuong Man sa opisyal na panig at kailangan nila ang ilang item na ito. Kaya't kailangan kong maghanap ng isang angkop na layunin upang paalisin si Hatyu Truck sa grupo ni Vuong Man. Kung hindi, sa hinaharap, tiyak na makakaapekto ito sa aking pakikipagtulungan sa gobyerno. Tila oras na para hanapin si Tyu Tuyet. Konha Tuyet na nagtrabaho bilang manager sa Guild ng Triandan sa nakaraang buhay. Ang kanyang natatagong propesyon ay ang 100 Birds Divine Priest. Sa simula pa lamang, mayroon na siyang puting ibon na maaaring suportahan ang pagpapagaling at pagpapahusay sa buong grupo. At ang taong iyon ang tanging taong nakilala ko sa nakaraang buhay na nagsolo sa epic level na mapa.
Isa rin siyang malakas na kasamahan. Kung ihahambing sa taong iyon, si Tiu Truk ay walang silbi. Si Tiu Tuyet ay parang si Tong Fai, na nasa bayan ng Alitaptap din. Kung makikita ko si Tiu Tuyet, kailangan kong hanapin ang paraan para hilahin siya sa grupo ni Vuong Man. Mabilis akong nag-teleport sa bayan ng Alitaptap. Sa sandaling lumapag ako, na-activate ko ang Shadow Step. Ngunit sa tamang sandali, bumalik ka na. Ang silver level boss ay malapit nang maubusan ng dugo. Biglang namatay na puti at kinuha ng iba ang potion. Anak ng pinoprotektahan pa nitong Fai at ng kanyang mga tagahanga. Paano namin ito mababawi? Hindi ko maintindihan kung bakit maraming tagahanga ang isang star na wala namang kwenta. Hindi ko inaasahan na mabilis kong matutunton ang mga bakas nitong Fai. Mabilis kong sinundan sila sa level 5 area na Weeping Valley. Hindi ko inaasahan na isang silver level boss, living corpse, ang naroon at may 2 ulo pa. Ngunit medyo magulo ang eksena. Bakit maraming manlalaro ang nagpapatayan? Sa tamang sandali, ang taong lagi kong iniisip ay sa wakas ay lumitaw. Iyon ay si Tong Fai. Ang taong iyon ay sumalakay sa akin noong nakaraan at ninakaw ang aking life force. Sa pagkakataong ito, titingnan ko kung paano kita haharapin. Akala mo baligtas ka sa likod ng babaeng salamangkero? Sa pagkakataong ito, naghanda na ako ng relics para kontrahin ang salamangkero. Tong Fai, maghintay kang mamatay. Sa susunod na segundo, pinatalsik pabalik sa bayan ang taong iyon gamit ang staff. Huwag mong subukang saktan ang aking kapatid. Si Tong Fai, na may palayo na Heavenly Defying Mage God, ay isang salamangkero. Sa nakaraang buhay, sinamantala niya ang isang grupo ng mga tagahanga na may mga propesyon ng salamangkero. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ibigay ang lahat ng kanilang kagamitan at kasanayan na tumulong sa kanyang mabilis na lumakas. Siyempre, ang isang koponan na binubuo ng mga salamangkero ay tiyak na hindi magiging matatag. Kaya't naisip ng mga tagahanga ang isang paraan, pinanatili ng bawat isa ang isang attribute point, at ang lahat ay inilaan sa agility upang maging harassers. Ang lahat ay inilaan sa constitution upang maging tankers. Ang lahat ay inilaan sa lakas upang maging fighters. Ang ganitong pantay na nahahati na pormasyon ay napakalakas sa maagang yugto, ngunit sa pag-unlad ng laro, hindi nagtagal at halos lahat ng tagahanga ay namatay. Sa isang atake lang, kahit na mayroon kang maraming tagahanga, ano naman? Hindi kita patatawarin, papatayin pa rin kita, Shadow. Lumilitaw na kanina lang, nag-iisa akong pumunta sa Abandoned Valley nang makita ko ang ibang mga manlalaro na nagpapabagsak sa boss. Ang hindi ko inaasahan, ang kaayusan dito ay tila nagulo na. Ngunit sa tamang sandali, bigla kong natuklasan ang taong kinamumuhian ko. Tong Fai, narito ka nga. Ngunit tila pinupuntirya rin siya ng ibang manlalaro. Nang balak na siyang atakihin, isang malaking staff ang biglang nagpadala sa kanya pabalik sa bayan. Iyon ay ang battle mage sa pangkat ni Tong Fai. Sa pangkat na iyon, mayroong mga tank at harass mages din. Si Tong Fai ay may alias na Heavenly Defying Mage God. Ang mga babae sa magic team niya ay mga salamangkero. Ang layunin nila ay ibigay ang lahat ng resources kay Tong Fai. Bagaman sa simula pa lamang, napakalakas nila dahil sa maraming tao, hindi nila alam na sa hinaharap, mamamatay silang lahat sa laro. Ngunit sa tamang sandali, sumigaw si Tong Fai, mga mahal kong kapatid. Nasasaktan talaga ako na nagpapakahirap kayo ng ganito. Sana mamatay na ang boss na ito upang makapagpahinga kayo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong punuin ng pagmamahal ang mundo, hindi karahasan. Nang marinig ito, itinuro siya ng isang kapatid at sinabi, hindi kami nahihirapan, Fika. Ikaw ang pinakahirap. Dahil nagsusumikap ka, hindi ka dapat magdusa ng ganito. Magtulungan tayo para patayin ang pangit na nilalang na ito. Huwag natin itong hayaan na saktan si Jedge. Sa bawat pagkakataon na makaharap namin ang mga kapatid, parang binibigyan kami ng dugo ng manok. Siraan natin ang halimaw at hayaan nating umakyat si Tong Fai sa trono. Mula sa simula hanggang sa hinaharap, para kay Tong Fai lamang. Sa pamamagitan mo kami lilipad, magpakailanman kang susundan. Ngunit sa tamang sandali, sinamantala ng boss ang pagkakataon upang atakihin si Tong Fai. Nakita ito ng isang kapatid at tumakbo upang harangan si Tong Fai, hinaharangan ang pag-atake sa isang iglap. Fika, patuloy kaming nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, magsikap pa tayo.
Basta't mapapatay natin ang pangit na halimaw na ito, maaakyat si Fika sa tuktok. Kailangang malampasan ni Fika ang bastard na iyon. Wasakin ang mundo at itakda ang tadhana at sumabay sa Fika. Nang matapos ang mga slogan, isang kidlat ang bumagsak. Sa wakas, namatay din paano na solo ang isang silver level boss. Paano masusolo ng sinuman ang isang gold level? Ang pagkatalo sa Shadow ay tiyak na may hack. Higit pa rito, mayroon akong maraming tao na tumulong sa akin na umakyat sa level 7. Paano mas mabilis na nakakaakyat sa level si Shadow? Tila matagal na siyang nakatigil sa level siyam. Hayaan nating daigin siya at maging numero 1 sa Divine Weapon War. Ngunit nang maisip ko ito, bigla akong nahawakan. Sa susunod na segundo, pinutol ko ang kanyang ulo. Sa pagtingin sa kanyang mapagpanggap na mukha at sa walang pag-asanggang ng mga tagahanga, ginamit ko agad ang Shadow Slash para lipulin ang lahat ng mga tagahanga. Binabati kita sa paglipol kay Hagi. Nakakuha ka ng 1,500 experience points. Ang Heavenly Defying Mage God na si Tian Fai, Mio Mio at iba pang manlalaro ay nalipol. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang mga manlalaro. Sa isang skill lang, napabagsak ang isang buong grupo. Tiyak na ang skill na iyon ay nagdulot ng libo-libong pinsala. Bukod pa rito, mukhang damage sa malawak na lugar pa. Gayunpaman, si Tong Fai at ang kanyang tagahanga ay napatay sa isang iglap. At siya ay isang assassin. Maaari kaya na siya ang dakilang Shadow. Walang alinlangan, maliban sa taong nakasolo sa isang gold level boss, sino pa ang makakagawa nito? Sino pa kaya? Lumayo kayong lahat. Ibigay natin ang lahat ng spoils kay Shadow. Sa pagkakataong ito, pinatay lamang ni Shadow si Tong Fai. Ang mga iyeles na gumagawa ng mga masasamang bagay, parang tumutulong ka sa amin na maghiganti. Go Shadow! Mahal ka namin. Nang marinig ko iyon, napangisi lang ako. Ang mga taong ito ay natatakot lamang na ako ay saktan sila. Kung ako ang Shadow sa aking nakaraang buhay, malamang na napahamak na ako sa pagsasama-sama nila. Sa sandaling ito, sa bayan ng Alitaptap, nakita ni Tong Fai ang abiso na pinatay ko siya, kasama ang 21 taon ng life force na nawala at agad siyang nagalit. Bakit ako pinatay ni Shadow? Bakit pumunta si Shadow sa aming bayan ng Alitaptap? Daang mga bayan ang simula sa Gianghai, bakit niya pinili ang lugar na ito at ninakaw pa ang aking life force? Nang makita ng kanyang kapatid na babae na malungkot ang kanyang kapatid, agad silang pumunta upang aliwin siya. Hindi ko inaasahan na ang bastos na Shadow ay nangahas na nakawin ang iyong kagamitan at inatake ka pa ng patago habang hindi ka nakatingin. Napakababa at kasuklam-suklam. Sa sandaling iyon, isang babaeng may hawak na bow ang lumapit. Tong Fai, pwede ba akong sumali sa iyo? Ako ay isang archer. Mayroon akong eagle eye skill na maaaring makita sa pamamagitan ng pagtatago. Gayunpaman, ang isang babaeng intelektual sa pangkat ay agad na nagpakita ng pagkamuhi. Umalis ka. Sinabi na niyan Tong Fai na tumatanggap lamang ang pangkat na ito ng mga salamangkero. Napakababa ng iyong kasanayan sa pagpatay ng halimaw, makakaapekto ito sa paglaban niya. Biglang humakbang si Tong Fai at hinarangan sila. Pamilya, kahit na sinabi ko ito, naniniwala pa rin ako na ang pag-ibig ay kayang punan ang lahat. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng babaeng archer, at buong pagmamahal na sinabi, nararamdaman ko ang iyong matinding damdamin. Kahit na ikaw ay isang archer, ayos lang. Sama-sama tayong lumaki at magsikap. Pagkarinig ng mga salitang ito, napaluha ang babae at sinabi, nagmamalasakit ka talaga sa iba. Ang isa pang babaeng intelektual ay agad na humingi na sumali. Tong Fai, pwede ba akong sumali sa iyo? Ako ay isang mamamatay tao. Kaya kong magtago at gumanti gamit ang sariling atake ng kalaban. Tong Fai, natutunan ko ang isang skill na nagkokontrol sa malawak na lugar. Kaya kong i-freeze ang Shadow. Nakita lamang si Tong Fai na biglang ibinuka ang kanyang mga kamay. Pamilya, tayo ay isang pamilya na puno ng pagmamahal. Basta't gusto niyong sumali, kahit sino ay malugod na tatanggapin. Palagi nating pahalagahan ang sandaling ito. Nang marinig ito, umiyak at napaluha ang lahat ng mga babae. Aba, napakabait niya. Sa buong buhay ko, hindi ako magsisising sinundan ko si Tong Fai. Sa susunod na segundo, agad na kumulo ang buong pangkat ni Tong Fai.
Ang mabahong shadow na iyon, umaasa sa pagiging isang assassin para atakihin ng patago, ngayon nasaktan niya ang aming kapatid. Siguradong pagbabayaran niya ito ng mahal. Kung hindi kami maghihiganti, hindi kami tao. Sa pagkakita nito, nagulat ang mga manlalaro sa gilid. Gagawa na naman siya ng eksena. Anong gagawin ng maliit na bituin na iyon? Hindi mo ba alam? Ang gago na may parted hair na iyon ay pinatay ng isang tao at bumalik. Nakakatawa, hindi ko akalain na ang tanga na iyon ay may maraming babaeng nagpoprotekta sa kanya at pinatay pa rin siya. Ang pumatay ay si Shadow. Anong iniisip mo? Wow, Shadow is really domineering. Maglakas loob na guluhin si Shadow. Ang mga babaeng ito ay tiyak na may problema sa utak. Napakahusay, may maraming tao na tutulong sa amin na lipulin si Shadow. Pagdating ng panahong iyon, malalaman ng lahat na ang nag-iisang nagnanakaw ng halimaw sa labas, lalo na ang isang marupok na assassin, ay naglakas loob na ihambing sa taong may mahalagang bloodline. Nakakatawa. Kasabay nito, sa ibang lugar, ginamit ko ang greedy hand skill sa mga spoils. Binabati kita sa pagtanggap ng 16 na sensing points. Maaaring ipagpalit sa loob ng 217 araw. Pagkatapos ay agad kong pinili na linisin ang Endless Release. Ang Endless Release ay umakyat sa Legendary level. Ang pasibong epekto ay kahinaan refinement panandang pandagdag 2%. 2 beses ang damage kapag umaatake sa kahinaan. Ang skill ng singing ay nagdaragdag ng damage bawat segundo ng 150%. Hindi ko inaasahan na ang pagdadalisay ng kahinaan ay direktang tataas ng 2%. Ibig sabihin, ang kahinaan ng target ay lumaki ng 2 beses, at ang damage ng skill ng singing ay tumaas din. Ang cooldown time ay bumaba mula 30 segundo hanggang 25 segundo. Talagang nararamdaman kong kaya kong talunin ang gold level boss. Nakakuha ako ng 0 evolution points. Iyon ay sapat na upang i-evolve ang starting epic skill sa legendary level, at mula sa legendary level patungo sa mythical level ay mangangailangan ng 200 puntos. Ayon sa panuntunang ito, ang greedy hand sa epicong level ay nangangailangan ng 210 puntos upang umakyat sa legendary. Sa anumang kaso, mayroon pa ring 9 na evolution points. Kung gayon, itaas natin ang skill na boost after attack muna. Ngunit nang balak kong umatras pabalik sa bayan, isang babae ang biglang maihawak na kutsilyo at lumitaw sa aking likuran. Shadow, mamatay ka na. Ngunit nang akala niyang magtatagumpay siya, biglang may nangyari. Ang kutsilyong tumusok sa akin ay dumaan lamang sa aking katawan. Ano ba talaga ang nangyayari? Pagkatapos niyang sabihin iyon, agad siyang nagtago at tumakbo. Sa pagtingin sa kanyang palpak na pag-atake, hindi ko na siya pinansin. Ngunit sa tamang sandali, mamatay ka, Shadow. Pinalibutan na namin ang pangit na halimaw na tulad mo. Maghihiganti kami kay Antong Fai. Mag-subscribe at i-on ang notification para makapanood sa susunod na episode kapag nangyari ito. Kita-kits!